Hello mga ka-legit Dover Cats, panibagong updates kung saan Tito Sen at ang kanyang pamilya hiningaan ng kanilang saloobin patungkol sa pagsasara ng Tape Incorporated. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, to give you a recap kung saan sa other channels po natin ay pinag-usapan natin ang bagong kaso na pinail ni Tito Sen noon na kumbaga parang nahalukay po muli, no, dahil chinecheck na po ng BIR ang contribution ng Tape Incorporated dito po sa kanilang pagbabayad ng buwis. So, ongoing na po yun. And of course, another updates kung saan kinumpirma din ng Rappler ng isang online legit na news na hindi po si Mr. Will Revillame ang isa sa mga napipinto na pumalit na noon time program dito po sa nasabing GMA. Ang tinatap po nila ay walang iba kundi si Michael B. And aside from that, ito po si Mr. Paulo Contis ay nag-abroad na. No, tinakasan na ang lahat ng mga bashers at parang natameme at nawala ng boses pagkatapos po niyang kalabanin ng TVJ at naging spokesperson ng Tape Incorporated patungkol sa laban ng trademark at dahil nga siya talaga yung pinaka-pinunteriya ng ilang mga supporters dahil siya po talaga yung maraming kuda sa publiko. Kaya yun, nandun po sa abroad at lahat ng interview ay iniiwasan. And this time, tatlong noon time program or dalawang noon time program na lang po ang napapanood natin mula nung March 4 hanggang March 8 or March 9 ay puro mga lunch time movie hits ang pinapanood, no, sa GMA7 dahil pinaghahandaan pa rin na parang naiwan nga sa ere or nakahang ang GMA7 dun sa noon time program kasi 'di ba parang hindi sila maaari, ito POV ko lang, na hindi sila kumpiyansa nang ipapalit nila yung TikTok lock. Tapos meron din pong mga news na nagkalat ngayon na itong si Mr. Isko Moreno Di Umano ay i-add nila bilang host ng TikTok Lock na siyang magiging noontime program ng GMA7. Di natin alam, di ba? Baka doon, may G sa Gedli, isiksik nila yun doon. Pero, I don't think napapayag naman ng tape kung gagamitin po nila yung segment na yun kasi it was registered under the name of Tape Incorporated sa IPO. And eto na nga, pag-usapan natin ito dahil pagkatapos nga po na magkaroon na po talaga ng closure at finally nagpaalam na po ang tahanang pinakamasaya dito po sa GMA Network, ay marami pong nagtatanong at marami nag-ask ng interview for TVJ dahil naglabasan na po lahat ng mga positive news towards TVJ. Kumbaga parang yung good karma nangyayari sa kanila. Pati yung mga cases po na final po nila ay talagang sa kanila po pumapabor lahat. And this time, ano nga ba ang naging reaksyon ni Tito Sotto? Sabi po ng isang news, Tito Sotto dedma sa pagkakatsugi ng tahanang pinakamasaya. Sabi po yan ng Balita Showbiz at iba pa. Sabi dyan, inaabangan daw di umano ng madla ang reaksyon ng Eat Bulaga host na sina Tito Sotto, Big Sotto at Joey De Leon sa pamamaalam ng katapat na noontime program ng tahanang pinakamasaya. Matatandang nagsimulang umugong ang balitang matsuchugi ang naturang noontime show noong Sabado, March 2 at kapansin-pansin kasi na tila at pananamlay ng mga host sa kanilang final spills na kinumpirma naman ng Asia King of Talk, Boy Abunda tungkol dito. So, dahil po dito, nagkalat ang news na parang ang halos host di umano ay sinisisi ang TVJ sa kanilang pagkalugi dahil simula daw na nagkaroon ng mag-exodus ang TVJ at nag-ask ng separation pay, no? Doon daw nagsimula yung pagkalugi nila. So anyways, narito po ang reaksyon ng TVJ or ni Tito Sen patungkol sa isyong ito. Let's watch this video. Tito Vic and Joey na naiakyat sa produksyon. Yun na nga, lumabas sa kwento ni Tito Sen, di ba nanay? At anak, buwan-buwan yun ha. Buwan-buwan yung 200 million. Labas ang lahat ng gastos, airtime, production, hosts. Ipagpalagay na natin,
100 milyon na, kamo ang nawala. Meron pa rin silang neto na 100 milyon. Saang kamay ng Diyos mo hahanapin yun? Pero nung mawala ang Tito Vic at Joey, dyan na po nagsimula. 8 buwan silang umere, 8 buwan din pala silang hindi nakababayad. Yung pala ang nangyari ng airtime. Kaya kahit hindi magsalita ang Tito Vic and Joey na tulad po ng ginagawa nila ngayon, tahimik sila kapag may nagtatanong, gumaganon lang sila, ngumingiti, at ayaw nila magsalita. I'd rather not. Di ba naman? Yes. Napakaigsi. 3 salita, I'd rather not. Pero ito po ay komposisyon ng kanilang ugali bilang mga edukadong tao. Di ba? Correct. Nasabi na ang lahat ng nasabi, hindi nasusundan, tapos na yon. Past is past, ika nga, move on. Yun ang kasunod dyan. Ayan, sabi ni Obet Sapin, good afternoon. Sa isang episode ni Christopher Minute noong Lunes, March 4, iniulat ni showbiz columnist Christopher Min ang komento ni Tito sa nangyari. Sabi niya, ang dami-daming nagtatanong ngayon anong masasabi ngayon ni Tito Vic and Joey na wala na ang programa na nang agaw sa kanila ng titulo, sabi ni Christy. Alam mo, isa lang ang sinabi ni Tito Sen, I'd rather not comment. Hindi naman kasi ako katulad nila. Totoo naman yun. Napakatotoo mula sa puso po yan, Anya. Dagdag ng showbiz columnist, bakit ka pa ba nga naman magsasalita samantalang wala ka naman dapat pang patunayan? At yung hindi naman kasi ako o kami katulad nila, totoong totoo po yun. Magmula kasi nang umalis ang TVJ sa Tape Incorporated nung nakaraang taon, wala raw ibang narinig ang kabilang kampo mula sa mga ito. Inilaban lamang daw na mga ito ang kanilang karapatan para sa titulong Itbulaga. Matatanda ang nagkaroon ng problema sa pagitan ng TVJ at Tape Incorporated na producer ng Itbulaga. Tama naman yung sinabi ni Tito Sen, diba? Parang, ba't kailangan mo magkomento patungkol sa bagay na yon? Kumbaga parang marami po mga empleyado talaga ang nawala ng trabaho dahil po sa pagsasara ng Tape Incorporated, pero hindi po yun ginusto. Maging si Miss Helen Gamboa na wife ni Tito Sen ay tinanong din patungkol sa bagay na ito, pero hindi po sila ni kaputok na nagsalita against sa Tape Incorporated dahil hindi naman po nila ikakaunlad kung magsasalita pa sila ng against sa tape at sa mga empleyadong naroroon na walang ibang ginawa kundi sisihin at hanapan ng pagkakamali ang TVJ patungkol sa kanila pong pagkalugi, no. So medyo tayo doon, medyo mga thumbs up tayo kay Tito Sen. Sabi niya nga naman, bakit kailangan mo magkomento, 'di ba? So dahil dyan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ano po ang inyong komento patungkol sa bagay na ito? Comment down below. Thank you for watching. God bless everyone.